Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw ay meron tayong gagawin dito na isang Miyoo Sporty. Ito po ay na-stock ng 2 buwan bro, ano? 2 buwan mga bro, hindi umaandar. So tutroubleshoot natin kasi ang problema nito ay yung makina bagong refresh. Pero yung kuryente mga bro ay wala-wala siya. So dito meron tayong napansin, bago na yung ano mga bro. Apido na yung coil. Tapos Power Max na yung ano. Racing CDI po ito na Power Max na yung ayan o. Power Max na yung kanyang CDI, pero ay lumabas ng kuryente. Tapos ayusin natin mga bro yung wiring nito kasi naglulos siya. Ayan. So ayan mga bro, bago natin umpisahan yung ating tutorial, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga videos na mga i-upload. Tara! Yan. Ulitin ko mga bro, ito ay Miyoo Sporty. So ang problema ayaw umandar dahil walang kuryente. So troubleshoot natin, ano? Troubleshoot natin kung ano yung dahilan bakit wala siyang kuryente. So home service pala tayo ngayon mga bro dito sa Silang, Cavite. Anong barangay ito bro? Pasong Langka, Silang. Ayan. So ito mga bro, bali pinacharge muna natin yung battery kasi hindi natin mapapaandar to or mapapaano na papalabas yung kuryente kasi ayun, wala tayong kicker, no? Okay? So, umpisahan natin mga bro. Umpisahan natin, ha? Ito muna tayo. Istirin muna natin yung kanyang battery. Ay, buki, wala pala. Wala palang bumbilya. Walan dyo. Paano hinigilaw mga bro? Test light bro. Walan dyo. Wala na, matandaan na tayo mga bro. Wala tayong bulb. Wait lang, ha? Yan o. Buti na lang meron si bro eh. Walang bambul tayo mga bro. Ito ang gamitin natin ha. Wala na. Sablay na yung mga tools natin. Okay. Dito tayo ha. Natin mga bro. Yun. 13 volts oh. Malakas yan. Tanggalin natin itong charger. Testin natin kung may laman na. 12.4. Lubat pa. Charge ulit natin. Yan. 13.5. Yan. Ito, gawin natin mga bro dyan. Isaksak muna natin para mas malakas sa troubleshoot. Ano? So, dito mga bro, sa ignition, meron dalawang wire. So, yung pula mga bro, galing ng battery yan. Dadaan siyempre ng fuse. So, meron tayong fuse box dito. Okay? Tapos yung brown, yan yung accessory ng Yamaha. Sa lahat ng Yamaha, ito yung ginamit. Brown. Light brown. Kasi sa Yamaha, meron dito dark brown. Yun yung signal light. Marami nalilito dito mga bro eh. Pagkalas nila, akala nila, doon itatap yung accessory, sablay. Yung light brown, accessory, yung dark brown. Kasi ano to eh, dark green tsaka dark brown signal light. Kita nyo yan dito. Ayun o. Brown din yan, di ba? Dark nga lang. Ayan, papunta ng signal light yan. Check natin dito. Yung pula mga bro, yung pula kahit patay, dapat mayroong laman to. Tapos yung test light, lagay natin sa negative. Ayun o. 13.6, di ba? 13.6. Sige natin dito mga bro. Bro, ikaw nga. Para, nahawa ko mo bro. Yun, 13.6. Tama. Ngayon, yung brown, pag sinusi mga bro, dapat meron yan. Sige natin. Susi. Patay, walay. Walay mga bro. Dito tayo. Ito yan eh. 13.6 yung pula. Itong brown, wala, sablay. Bro, galaw-galawin mo yung susi, bro. Okay. Ayun, yun. Ang pailawin mo. Wala, may problema talaga susian. Ayun, mga bro. Kita nyo yan. Yan din, mga bro, ang isa sa dahilan. Minsan, ano, dun sa may mga motor na namamatay pagka, ayun, nakaon yan, bro. Ayos ah. Okay na, okay na. Yun, pagka natatagtag, namamatay. Minsan, sa susian yun, mga bro. Ayan, oh. Okay. So accessory, dahil itong Miyoo ay mga bro ay battery operated, dapat yung accessory wire na yan, yung light brown, tatawid yan dito sa CDI. Ano natin mga bro? Kumbaga step by step para walang lusot, no. So dito nga, kung nakita niyo mga bro, nagpalit sila ng CDI.
So, nandito pa naman yung stock na CDI niya. Ito. Ito yung stock na CDI mga bro, no? So, sa wiring naman nito, dapat kabisado niyo yung color coding para hindi kayo mahirapan mga bro. So, sa CDI ni Mio ay meron 5 wire. Yan, kung nakita niyo 5 wire. Pero dito, 6 pin. Yung isa dyan, patay na. Labong camera natin mga bro. Ayan, oh. Patay. 6 pin, di ba? Tapos yung sa akit, 5 lang. Kung makita nyo naman dito, mayroong sa gitna na patay. So, ano naman ang function nito mga bro? Or connection ng CDI na ito. Yung orange, papunta yan ng coil. Ignition coil. Ayan, oh. Kita-kita nyo na. Halatang-halata na, oh. So, hindi na rin to stock mga bro na ignition coil. So, apido siya. Ito yung orange kung nakita nyo. Papunta dito yan, oh. Orange din siya. Malabo lang camera natin mga bro. Orange, yung kaharap, light brown. Yan yung accessory wire. Tapos, yung black, solid black sa Yamaha. Ground yun. Tapos, yung blue, ay white na may blue at white na may pula. Supply yan ng pulser. Negative, positive. Ito yun, oh. Ayan, oh. Yan naman yung pulser. Maganda ito mga bro kasi nakakalas na eh. Wala na tayong kakalasin. Ayan. So dahil mayroon na mga bro mayroon ng supply yung ayan, yung accessory natin. Kita nyo dito. Ulitin natin. Ayan. Mayroon na siya. Ay nawala. Bro. Ayan. Mayroon na. Accessory. So dapat itong brown na ito mga bro. Mayroon siya. Bro. Waka mo ulit bro. Ito lang yan. Sana yung brown. Ito diba? Ayun. Okay. Mayroon tayong brown. So, ibig sabihin, buo yung supply. Ngayon, check naman natin mga bro yung negative, ano? Check natin yung negative. Yung body ground niya, yan, gumagana naman. Kaso mahina. O, doon kayo nagtataka niya mga bro. Nangyayari yan. Ibig sabihin, yung body ground ng battery, hindi ka parehas ng body ground dito sa ano, sa chassis niya. O, dito tayo. O, 13.3. Ba't pagdating dito sa body, ayun, 11, 12. Oh, 11 volts. Ano ibig sabihin mga bro? Meron po itong voltage drop na tinatawag. Ibig sabihin yung kasi kung yung tawag dito. Yung terminal ng body ground mga bro, papunta yan dito. Ito. Terminal din ng yan ng ito yung pinaka body ground chassis konektado sa negative ng battery at papunta doon sa chassis. Kasi sa motor mga bro, any metal parts or body ng motor is considered as negative. O magtataka kayo. Ayun, 3 na. Iloko tayo nito mga bro. So, higpitan natin tong negative, no? Higpitan natin tong negative kasi dito, ayan, 13.7. Dito, 12 volts. Baka may volto dito. Ito, oo nga, no? Dito ay 13. Body ground din yan. Dito ay, yan, ganun dapat, 13. Okay? Check natin dito mga bro, sa gitna. Itong black. Iwaki bro. Ayan, 13.7. Mayroon siya. Tapos mga bro, yung ignition coil, mayroon tong laman, no? 13.7 din yan. Kapag ka mag-check kayo dyan mga bro, positive yung tester. Tapos yung ignition coil, ayan o, 13.7 din yan. Kasan naman ang orange bro? Ano yung orange yan? Ito. Okay. Yan, 13.7. Kompleto yung mga bro, no? Kompleto yung wiring. So, subukan muna natin. Ito kasi nakakabit na. Tingnan natin kung tama. Ito naman mga bro, power max na CDI. Tingnan natin. So, 6 pin din. Bakante to, tama. So, ito ay ignition coil. Kailangan na yata natin ng tester, Kumana tayo ng tester mga bro, Huwag mo natin patayin. Update tayo mga bro dito sa ginagawa natin, So, hindi ko na pinakita sa inyo yung mga ginawa natin. Pero, sasabihin ko pa rin sa inyo yung mga troubleshoot na ginawa natin. Diba sabi ko sa inyo, ito ay ilang buwan bro? 2 months? 2 months mahigit siyang hindi umandar mga bro. So, may mga ginawa na bagong top over. Siguro naman kasi ay isang mekaniko rin, ayun mga ginagawa niya, mga TMX. Kaso, sabi niya, hindi masyado familiar sa wiring ng mga Mio. Pero bro, napagawa mo na to dyan sa labas? Oo. Yan, napagawa niya rin bro. Kaya napansin ko mga bro, iba na yung carb. Sabi na bumigyan ko pila Ito yun na yung mga carb. Actually mga bro, hindi naman to mga sira. Hindi to mga sira. Kasi bibihira masira ang karburador.
Hindi nga talaga nasisira ito eh, bibihira. Mga jettings lang. Oo, bro, hindi naman sira. Touch lang talaga. Hard Cellphone. hard start. Ayan. So, dito mga bro, nag-try tayo ng mga... Kasi ito nung pagdating natin, ganito na yung nakakabit sa kanya, Power Max. Racing CDI po ito, ano, Power Max. Tapos... meron pa tayong stock. Pero ito, ganito ang itsura ng stock, pero hindi po ito ang stock. Ano? Sobrang gampati oh. Hindi ganito ang stock na CDI ng Mio. So, nag-convert tayo ngayon sa 4-pin mga bro. So, mamaya, share ko sa inyo yung mga wiring diagram niyan ng mga 4-pin CDI. Buti may dala tayong socket. Tapos, pulser. Ayan, bago na rin. Bago po ito, bro. Di ba bro? Ano? Ayan. Tapos, 24 na carburetor. Rapido na ignition coil. Ayan. So, kanina mga bro, walang kuryente. Ano? Yun lang naman kasi tama yung sinabi ni bro kasi ang problema talaga ito, kuryente nawawala, minsan manipis. Pagka sobrang nipis ng kuryente kasi mga bro, hindi siya makakapagpaandar. Ngayon, ano ba yung mga parts na involved or may kinalaman sa kuryente? Ito na nga yung mga pinagpapalitan. Ito, ignition coil. Ayan, tapos CDI. Ano nga yung mga CDI natin. Siyempre, pulser. Okay. So yung CDI mga bro ng Mio, Sporty, tsaka Salty, ano po yan, battery operated. Ibig sabihin ng battery operated, hindi siya AC drive. Kumukuha siya ng supply sa battery. Ngayon, kung wala naman battery, mayroon din naman tayong rectifier. Ayan, meron naman itong nilalabas na DC. Kasi yung galing ng stator mga bro, yung stator natin, AC po nilalabas niyan. So paglabas ng kuryente, ipaprocess nito, kukonvert niya sa DC. Kaya regulator, nire-regulate niya. Paglabas niya, papunta dun sa charging, dito sa battery, at papunta ng susian. Okay, pag susi mo naman, papunta siya ng CDI. Ganun po ang wirings niya, ano. Ngayon, chinik natin isa-isa. Kapag nagto-troubleshoot kayo mga bro, dapat isa-isa yung pag-check. Ano, huwag kayo magpapalit ng pyesa. Kasi doon kayo magagastos. Ang kagaya ni bro, nagpalit siya ng nagpalit siya nito. Palit siya nito. Tapos, dahil pinalitan ito. Palit din ito. Ganun pa rin. Hindi pa rin siya umaandar ng matino. Hard start siya, spark plug, ayan, palit. So, doon kayo magagastasan mga bro. Sa punto na spark plug nag-loss, ano na. Ay, ibig sabihin, hindi yan dating dos. Hindi. Kabit na. Kasi mga bro, ang spark plug niya ay D6 na rin. Ibig sabihin, ito yung mga ginagamit natin. Nagsawa na siguro. kapag nalulos trade ito. Ayan. Pero mayroong mga magagaling na mga shop or mga machine shop, kayang ibalik sa stock yan. Kaso may kamahalan din yung bayad. Yung iba, para hindi na mahirapan, nag-oversize na lang. So, balik tayo mga bro. Kapag gano'n nangyari sa inyo mga bro, alamin nyo muna sa lahat ng motor, alamin nyo yung function ng CDI, yung wiring color coding, isa-isahin nyo. Kuhanan nyo yung positive supply, dapat meron. Kuhanan nyo ng negative, dapat kumpleto. Hindi siya. Ito kasi nagbo-voltage strap kanina. Kita nyo naman, di ba, sa unang video natin. Yung negative, yung test light natin nakakabit sa positive. Pag sinecheck natin yung negative ng battery, nagtitrace siya. Ngayon, pag dito sa body ground, 11 lang. Nawawala yung 2 volts. Nasaan yung 2 volts? Ngayon, nung chinik natin yung terminal nito mga bro, yan, yung pinagkabitan ng negative, napakaluwag niya. So, isa sa dahilan yon bakit minsan palyado yung motor, namamatay, hard start, kasi nga, loose yung ground. Napakahalaga po ng ground. Ano? Kapag kawala yan, wala ring mga ilaw. So, tapos siya. Okay, so, dun tayo, balik tayo mga bro. I-check nyo isa-isa yung wirings. Pulser natin, dalawang wire. Negative po yung dalawa yung kulay. Ayan o. Yung puti na may pula, negative. Yung puti na may blue, positive. Okay? Tapos, ayun, kapag ka na-check nyo na, ganun pa rin. Wala. Punta kayo mga bro sa CDI. Ano? Malimit kasi yan CDI. Pero dapat kuhanan nyo ng resistance tong pulser natin. Dapat magre-reading siya ng hindi siya bababa ng 115. Kasi ang pulser na mababa ang reading, resistance natin, palyado na yan. Kapag ka mainit, namamatay siya. Pag malamig, aandar siya. Okay? So, dapat magre-range kayo ng mga 120, 130, 140, 160. Magandang reading po yan ng pulser natin. Ito kasi bago na eh. Yan. Kita nyo, nakahinang naman siya. So, ayun na nga mga bro. Ang ginawa natin, nag-convert tayo sa 4-pin CDI. So, sa mga nakakaalam nito mga bro, ayan, huwag nyo nang panoorin to. Doon sa mga hindi pa, pwede nyo panoorin.
So sa wiring ng 4-pin CDI mga bro, tingnan nyo ayan 4 lang naman ang terminal nito ng 4-pin CDI. Itong pula na yan, pero i-disregard nyo na yung kulay kasi minsan sa sakit iba-ibang kulay. Itong part na to sa may pula, yan sa may kanan na bahagi na terminal sa baba, yan po ang positive. Accessory wire. Kaya kung makikita nyo, nakatap yan dito sa brown. Kasi ang accessory wire ng Mio or ng Yamaha ay brown. Ayan, kaya doon siya nakatap. Yung katabi niya sa baba, itong brown, nakatap naman siya sa itim. Yung itim naman na yan mga bro, yan yung negative. Ito ang komplikado. Sa lahat ng mga pulser na dadalawa ang wire, dapat yung, kapag ka nag-convert kayo mga bro, dapat yung isang paanon, ikabit nyo sa ground. Kasi kapag ka hindi nyo kinabit, hindi yan. Kagaya nito, kita nyo yung puti. Ayan yung puti na yan, paglabas niyan, ito na yan puti na rin yan. Pero ang ginawa ko dyan, nilagay ko sa negative. Pero normally, hindi yan nakakabit sa negative kasi yan, may sariling sakit po yan di ba? Ito yung positive ng pulser, ito yung negative. So, hindi siya nakakabit sa negative dito. Pero kapag ka nag-convert kayo ng 4-pin, nakakabit na yan sa negative. Ayan. Tapos yung sa taas niya, yung puti, ito dito tayo, sa taas na yan, papunta yan ang pulser. So, nakatap naman to sa blue. Ayan. Nakatap siya sa blue. Tapos yung isang natitira is yung blue na wire, ito, sa 4-pin CDI, yung blue na yan, nakakabit yan sa orange. Yung orange naman is ignition coil na yan. Tapos, ito bro, palitan nyo na lang to. Hindi naman ito pipili ganito. Kasi may resistance din tong yung spark plug cap niya. Tapos mga bro, ito, chinik natin yung mga timing, yung tuning ng barbula, maganda naman. So, ang pinakasala rin nito mga bro, ito, singaw dito mga bro, singaw. Kasi nga ito ay inano na nila to, ginawa na lang ng paraan, singaw na siya. So, ayan, bago tayo magtapos kasi hapon na mga bro, subukan natin Problema nito, hindi siya na-under na walang body ground. Kailangan naka-body ground to. Iba-body ground natin to. Komplikado na yung wiring nito Start. Ayan. Ayaw niya boy. Wala na naman siya ng body ground. Naglulos kasi mga bro yung nito. Pandarin muna natin para marinig nyo. Positive. Ayan, meron naman siya. Bro, papush start nga. Okay. Iyan ayos na mga bro. Mandar na yan 4-pin CDI. Ayusin natin yung wiring niya kasi ito na rin yung gagamitin natin. Tapos ito i-fix natin kasi hindi na-andar kapag walang body ground. Ba't kaya nagkaganon yun? Nagtataka ako dun Paano nangyari yun bro? Kasi ang ito bro, dadalawang wire lang kailangan ito. Magulo din dyan. Kasi ito mga bro, ang starter natin sa Mio, siya hindi ako nagkakamali. Negative, ni-rewiring na to, negative dapat to. Ngayon, pag press nyo yung preno, magkakaroon ng positive to. Wala na to, bro. Wala na to. Niyan, na. Ibig sabihin, kahit hindi nagpreno na, start no? Oo. Yun, naka-modify Sira na. na kasi yung pinaka-switch niya Ayun, kaya pala tayo naguguluhan mga bro So, yun lang. Gagawin natin, kung sira na yun, re-rewiring natin. Kasi yung relay natin mga bro, dadalawa lang naman ang wire nun Dadalawa ang wire, isang positive, negative. Pagka nagkaroon yun, titrigger yung relay natin, papunta dun sa starter. Yun na lang ang gagawin natin.